Hello mga kasari, magandang tanghali po sa ating lahat at happy Sunday na din po sa atin. So for today's video guys, ang pag-uusapan natin yung isang nagpapadagdag or nagpapalaki ng kita dito or isang pinagkakakitaan natin dito. Yun. Sa maikling sabi, yun guys. Yung isa sa pinagkakakitaan natin dito ng malaki sa ating sari-sari store. So, kaya tayo doon kumikita ng malaki because mga kasari, consistent tayo. Kung hindi naman tayo consistent, hindi naman tayo kikita talaga kung hindi tayo nagtutuon ng pansin doon sa pag-Gcash natin. So, ayun na guys, ni-reveal ko na sa Gcash. So, malaki ang kita mo kapag consistent ka sa pag-Gcash. Meron kang cash on hand lagi at meron ding laman ang iyong Gcash app. Ayan. Itong cellphone na to mga kasari is para lang to sa ating Gcash. Ayan. Sa Gcash lang to. Yun lang ang gamit nitong cellphone na to. Ito ay pinaglumaan ni partner. Para naman itong gamit kong cellphone sa pagbablog is para sa akin lang, para sa pagbablog ko. Kasi dati guys, ang hirap dito kapag nagbablog ako, nai-stop kapag may magpapaano. And lag na rin tong cellphone ko na to. Sobrang lag na siya. Kung i-open mo ang Gcash, siguro mga 3 minutes bago siya ma-open. Ganon guys, talaga kalag itong cellphone na ito. Kaya ginagamit ko na lang siya pang Facebook, ganyan, pang YouTube. Parang may magaganap na inuman yata dito Wait lang guys. Ayan, let's continue. Wala silang mahagilap na kainuman, kaya lumabas ulit. Kala ko magkakaroon ng session dito sa harap ng tindahan Pero okay lang naman kahit magkaroon. At least, ngayon kasi guys, maganda yung flow ng kita natin sa alak. At yung kita natin guys sa alak, ayan, share ko lang sa vlog na to. Kumukuha ako doon ng, nagsisave ako everyday ng pang ating renewal ng business permit. Kasi mga kasari, nag-post na, nakita ko na ang BPLO Amadeo na may schedule na yung barangay namin sa January 28, yung renewal ng business permit. At dahil from 4th class municipality to 2nd class municipality na ang Amadeo, ay panigurado na magtataas. Kaya yung 10K na nakareding budget ko, na pinag-iipunan ko pa hanggang ngayon, pero konti na lang guys, may ipunan natin siya, ay dadagdagan pa natin. Siguro mga nasa 12,000 yung ire-ready natin. Kasi di natin alam kung gaano kalaki yung itataas ng ating renewal ng business permit. Maigi na nahanda tayo para in case na kulang, 'di ba mga kasari, or tumaas, in case na tumaas, hindi na tayo uuwi pabalik dito, 'di ba? Hindi na tayo maaabala pabalik. At least ready tayo, 'di ba? Palabis na lang ng dala. So swerte na lang kapag may natira pa. Meron pa tayong pang pizza. So yun guys, kasi ang bala ko kapag may labis pa dun sa dadalhin ko na pera na pang renew ng business permit, mamimili tayo ng konting pagkain, 'di ba? Deserve naman natin 'yan after nating mag-renew ng lisensya ng ating tindahan. So, back to topic na tayo mga kasari about Gcash. Ngayon, medyo maganda rin yung flow ng ating Gcash. Actually ngayon, as of tanghali pa lang, meron na tayong kita na 430 pesos. At kagabi guys, kahapon, Saturday, kumita po tayo sa Gcash overall hanggang magsara ng 1,035. 1,035 pesos ang kinita natin. So, happy na naman ang tindera nyo. Happy ako guys, kasi iyon ay madadagdag. May bago kasi akong ipapagawa dito. Baka sa isang araw siya maumpisahan. So, dun, sa Gcash din tayo kukuha. Ayan. Pundar din ng Gcash yun. Kaya very thankful ako and very consistent ako everyday sa ating Gcash dito sa tindahan, kasi ang laki talaga ng naitutulong niya, hindi lang sa mga pambayad ng mga expenses natin. Halos lahat ng expenses natin is sa Gcash natin kinukuha, kaya hindi ko talaga pinapabayaan mga kasari ang ating Gcash.
And then kapag meron tayong bigla ang gustong ipagawa or meron tayong bigla ang gustong bilhin, sa GCash lamang po tayo kumbaga sa GCash tayo kumukuha. Yun. GCash yung kasangga natin sa lahat ng bagay. Kaya very thankful ako. Kahit hindi pa man ganun laki yung puhunan natin sa GCash, kahit papano nag-improve na talaga siya. And na-vlog ko naman yun mga kasari. Dati pa na kung magkano lang, 'di ba, kung napanood nyo at talagang organic viewers ko kayo. Sa 500 pesos ang talaga ako mga kasari at nagsimula lang ako sa pa-load-load. 500 pesos only mga kasari, dun lang talaga ako nag-start sa halagang yon. And ngayon kahit papano napalaki na natin siya. Tapos minsan nakakatulong-tulong pa tayo kapag may nangangailangan, ganyan ng biglaan na papahiram natin. Ayun. Kaya ayun, thankful talaga ako, kaya hindi ko talaga pinapabayaan. Very consistent tayo sa pag-GCash. Gaya nga guys kagabi, sarado na dito. Ito na lang talagang pinto sa likod ang hindi ko na isasara. May dumating na nakamotor tapos narinig ko GCash. So na naman yung Just the lemon. ilan? Isa lang. Ay bumili lang ulit. So nagpintig na naman yung tenga natin nung nakarinig tayo ng naghahanap ng kasi nakita niya na sarado niya. So sabi ko, humiyaw ako. Sabi ko, dito kuya, pasara pa lang ako, sabi kong ganun. Buti naabutan mo ko. So, nag-cash out siya ng 2,200. Magkano rin yun, guys? 50 pesos din yung charge natin doon. So, kung medyo nahuli-huli siya ng konti at nakapagsara tayo, di sayang din yung 50 pesos, 'di ba? So, ayun. Lagi lang tayo dapat may cash on hand at laging may laman yung GCash natin. Para ready tayo all the time. Hindi man sa araw-araw malaki yung kita natin sa GCash, nadating talaga sa point na dito sa sari-sari store namin guys na 100 plus, yan yung pinakamababa, 100 plus sa isang araw, sa maghapon na yun. Pero kung nadating man sa point na yun, huwag kang panghihinaan ng loob kasi ganun talaga. Pero dadating din yung araw na mabibigla ka. Tulad kahapon, 'di ba? Naka 1,000 at 35 pesos yung kita namin yun, guys. Tubo lang talaga yun sa lahat ng transaction. And napakalaking tulong nun, 'di ba? Konti na lang yung idadagdag, may pangbayad na tayo ng wifi, 'di ba? So kung 2 days kakita ka ng 1,000 tapos the next day is 500 sa GCash, may pambayad na agad ng nabuno na agad ng 2 days yung pambayad mo ng wifi. Kaya ang laking tulong talaga mga kasari. Very consistent ka lang dapat sa pag-GCash mo. So yun lang naman guys ang update dito sa sari-sari store ngayon. Ngayong Saturday, Sunday, medyo mabili ngayon. Mabili. May mga bumili na rin ng alak kanina. Sana ngayong hapon may bumili din ng alak. And lalo nung isang araw kahapon, ang dami guys ngayon nagiinom kasi marami ng mga Christmas party ang nagaganap. Kaya tomorrow, ayan, update. Sana, bukas kasi yung schedule ng dating ng ahente natin ng alak. Medyo madami-dami tayong kukuhanin tomorrow kasi halos maubos-ubos ang Red Horse natin dito. As in guys, siguro mga isang case tapos yung mga pinapalamig na lang natin sa rep ang natitira. Siguro nasa 14 to 15 case yung o-orderin natin sa ahente natin. So sana maaga silang dumating, mga umaga or kahit hapon, basta wag lang silang hindi dadating bukas. Kasi talagang ina-expect ko na dadating sila. So yun lang guys ang ating vlog for today. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!